Pinuntahan na ni Gi-hun si Player 100 upang patayin, pagkatapos ay naalala ni In-woo na sinunod niya dati si Il-nam na patayin ang kanyang mga kasamahan, ngunit hindi pinatay ni Gi-hun si 100 nang maalala niya si Sae-byuk na sinabi nito sa kanya na hindi ka isang kriminal, samantala ay tinawagan at sinabi ni In-woo kay Junho na mamamatay ka kung maghahalongkat ka pa tungkol sa laro, pagkatapos ay pinabura ni Nool sa officer ang file ni 246, at nang babarilan na siya ni Nool ay sinabi niya na meron pang file sa itaas. At sinabi ni Nool na kaya ko ginagawa ito sa kanya dahil kapag namatay siya ay mamamatay din ang anak niya, pagkatapos ay pinukpok siya nito ng basa sa ulo, ngunit nagawa naman niya mabaril ito, at ipinakitang nakita na ni Nool ang mga files ng mga player, samantala ay pumasok na ang natirang mga player sa elevator, at ilang sandali ay nakarating na sila kung saan gaganapin ang panghuling laro na tinatawag na Sky Squid Game, at in-announce na magtutulakan sila sa tuktok ng tatlong tore, samantala ay nag-hallucinate na naman si Minso at nakita niya na nakakapit sa tower sila Thanos at Namgyu, at pagkatapos ay pinagsisipa niya ang mga ito, at nang tapakan ni 100 ang buton ay sinabi na nagsimula na ang game at mayroon kayong 15 minuto, at sinabi ni 039 na ang bata ang dapat tanggalin dahil ipinalit lang naman ito sa kanyang ina, at sinabi din ni 203 na hindi na dapat mabuhay ang bata dahil wala naman na itong mga magulang, tumututol ako dahil gagawin ni 456 ang lahat para maprotektahan ang bata, itulak na lang natin silang dalawa, ngunit hindi pwedeng sumobra sa isa sa bawat round, unahin na lang muna natin si player 125 sa round na ito, at saka natin isipin kung paano natin mapaghihiwalay ang bata at si 456, ngunit ayaw namang itulak ni 203 si Minso dahil baka kapitan siya nito. Kaya't ginamit ni Myung-gi ang isang tubo upang maitulak ang nagmamakaawang si Minso, at bago mahulog si Minso ay bigla niyang nakita na isinasama na siya ni Semya, pagkatapos ay pinapunte na ang mga player sa next round, at itinutok na ni 353 ang tubo kay Gi-hun at sinabing isabit mo na ang bata dito, dahil kung hindi ay kayong dalawa ang itutulak ko, gawin mo kung makakaya mo at mukhang nagpaplano na sila na ikaw na ang kanilang isusunod. Kaya't nang umatras na si 353 ay nag-away-away na sila, at pagkatapos nilang maghawak-hawak ay hinilan na ni 336 si Gi-hun, ngunit hiniwa naman ni Gi-hun ang jacket kaya't bumagsak silang lahat, at itinulak ni Myung-gi si 336 at sinabi niya kay Gi-hun na kakampi mo ako dahil anak ko ang bata, kaya't laking gulat ng lahat pati na ang mga VIP sa kanilang nalaman. Kaya't naalala ni Gi-hun nang lapitan ni Myung-gi si Junhee sa nakaraang laro, samantala sa dagat ay binaril na nila Junho ang mga sundalo na humahabol kay 246, at binugbog naman nila 100 si 039 upang dalhin sa Circle Tower, at doon nila ito ihuhulog upang makapaghati-hati na silang lahat sa premyo, ngunit pinigilan sila ni Gi-hun at sinabi na para walang daya ay magbunutan na lang tayo, at dahil hindi sang-ayon kay Gi-hun ay inatake siya ni 203 at nasaksak niya ito nang dahil sa pagtatanggol sa kanyang sarili, samantala ay naihulog ni Myung-gi si 353 nang atakihin siya nito, at pagkatapos ay itinulak na din niya si 100, at pagkasabi ni 03 na ayokong maging lunchbox nyo ay binawi na din nito ang sarili niyang buhay, at pagkatapos ay nagkatinginan na silang dalawa ni Gi-hun.